did I say? I was asked, do you know about the Romanov? So there was a question about Romanov, and I said, well, this is the first time that I've heard of that. But I've been warned by 2 persons already. 2. Be careful. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Romanov na nabanggit ni Vice President Inday Sara Duterte? It's time, Solidarchers, welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kalaman. Ang pamilya Romanov ay bahagi ng makapangyarihang dinastiya na namuno sa Russia ng mahigit 300 taon. Nagsimula ito kay Mikhail Romanov noong 1613 na kilala rin bilang Michael I, ang unang Romanov Tsar ng Russia. Isa sa pinakatanyag na miyembro ng pamilyang ito ang apo ni Michael I na si Peter the Great na naupo sa pwesto noong 1721. Siya ay tinaguriang Emperor of all Russia at Great Father of the Fatherland dahil sa epektibong pamumuno na nagpatatag sa Russia bilang isa sa pinakamalaking imperyo sa Europa. Si Catherine the Great naman ay kilala sa kanyang legasiya ng progreso at modernisasyon bilang siya rin mula 1762 hanggang 1796 tinawag ang kanyang panunungkulan na Golden Age of the Russian Empire. Ngunit hindi lahat ng mga Romanov ay matagumpay. Noong 1894, nagsimula ang pamumuno ni Tsar Nicholas II sa Russia. Kung kilala ang kanyang mga predecessor na nagpaunlad ng kanilang bansa, siya naman ay kilalang weak, indecisive at easily manipulated. Sa ilalim ng pamumuno ni Nicholas II, dumaan ang Russia sa isang pinakamatinding krisis sa kasaysayan nito. Ang kanyang desisyon na lumahok sa Russo-Japanese War dahil sa hindi pag-negotiate sa Japan noong 1904 ay nagtapos sa isang nakakahiya at magastos na pagkatalo para sa Russia na nagdulot ng malawakang kawalang tiwala sa kanyang pamumuno. Sinundan ito ni Bloody Sunday kung saan libo-libong Ruso ang nagprotesta sa St. Petersburg dahil sa unfair labor conditions at nagdedemanda ng reforma. Pinaputukan ng mga pulis ang mga mapayapang nagpoprotesta kaya't daan-daan ang sugatan at mahigit 100 ang nasawi. Ang pangyayaring ito ang nag-udyok sa 1905 Revolution. Dahil dito, nagtatag si Nicholas II ng Duma, isang representative assembly bilang tugon, ngunit nanatili ang kanyang absolute government na hindi nagustuhan ng mga Ruso. Pagpasok ng World War I, lalong lumala ang sitwasyon. Kinapos sa bala ang mga sundalo at sila ay nagsialisan sa hukbo. Ang mga naiwan naman sa Russia ay kinapos sa pagkain. Dahil sa mga pangyayari, tinawag siyang Nicholas the Bloody. Habang si Nicholas II ay nasa frontlines ng World War I, ang kanyang asawang si Empress Alexandra ang namahala sa bansa na may malaking impluwensya mula sa kanilang kontrobersyal na tagapayong si Rasputin. Naging malapit si Gregory Rasputin sa pamilya Romanov dahil sa paniniwala ni Alexandra na mayroong taglay na himalang kapangyarihan si Rasputin na makapagpapagaling sa kanilang anak na si Alexei dahil ang 4 niyang nakakatandang kapatid ay mga babae na sina Olga, Tatiana, Maria at Anastasia. Si Alexei ang nag-iisang tagapagmana ng trono. Ngunit siya ay may hemophilia, isang rare disorder kung saan ang dugo ay hindi nagkakaroon ng normal clotting dahil kulang ito sa mga blood clotting proteins. Nang magkasakit ng malubha si Alexei, tinawag si Rasputin upang magdasal para sa kanya. Matapos ang kanyang pagbisita, bumuti ang kondisyon ng bata na nagpalakas sa paniniwala ni Alexandra na si Rasputin ay isang banal na tao na ipinadala ng Diyos upang protektahan ang kanilang pamilya. Ang kanyang espiritual na gabay at mga milagro na di umano'y nangyari ay nagpatibay ng kanyang posisyon sa loob ng pamilya. Ngunit ang kanyang kontrobersyal na buhay at impluwensya ay nagdulot ng mga chismis at lalong nagpabagsak sa reputasyon ng pamilya Romanov. March 8, 1917, ilang araw matapos i-anunsyo ang food rationing, muling nagprotesta ang mga Ruso sa St. Petersburg na nagdedemand ng pagkain at ang pagtatapos sa pamumuno ng Tsar. Sumali na rin ang hukbo sa protestang ito matapos iwanan ang kanilang mga post.
Noong March 15, 1917, matapos matanggap ng Tsar ang balita mula sa Duma na sila muna ang mag-a-assume ng kapangyarihan upang maibalik ang kaayusan ng bansa, napilitan siyang mag-abdicate. Nilusob ng mga revolutionary troops ang palasyo at ang buong pamilya ay isinailalim sa house arrest sa Alexander Palace. Inilipat sila sa Topos noong August 1917. At noong November 8, 1917, si Vladimir Lenin kasama ang mga Bolsheviks ay nag-take over sa gobyerno. Muling inilipat ang pamilya Romanov sa Yekaterinburg noong May 1918 sa Ipatiev House o kilala rin bilang the House of Special Purpose. Noong July 17, 1918, sinabihan sila na lumipat sa basement for their safety dahil papunta na ang mga revolutionary troops. Nang pumunta na sila rito, sinabi ni Yakov Yurovsky na sila ay i-execute. Pinagbabaril ni na Yurovsky at ng kanyang mga tauhan ng pamilya. Ngunit ang ilan sa kanila ay may mga jewels na itinahi sa kanilang mga damit. Kaya't nagsilbing armor ito at nag-ricochet ang mga bala. Ngunit matapos ang initial attack, pinagbabaril silang lahat sa ulo at pinagsasaksak gamit ang bayoneta. Inilibing ang pamilya sa dalawang hiwalay at hindi markadong libingan sa gilid ng kalsada. Matapos ang lahat ng ito, inanunsyo ng Bolshevik Party na si Nicholas II lamang ang kanilang pinatay upang kontrolin ang pananaw ng publiko sa revolusyon. Dahil dito, napagtanto ng iilan na may mga survivors pa, kabilang na si Grand Duchess Anastasia na naging inspirasyon sa pelikulang Anastasia. Nadiskubrihan ang kanilang unang libingan noong 1979 at ang pangalawa naman noong 2007. Ngayon ang kanilang mga labi ay nasa Peter and Paul Cathedral sa St. Petersburg. Ito nga ba talaga ang planong gagawin sa mga Duterte? Itong tinatawag na Operation Romanov? Ano sa tingin mo, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot.